Magandang araw! Welcome sa Values Education 10. Ngayong araw, ating tatalakayin ang pansariling gampanin sa mga isyong panlipunan na nakaaapekto sa dignidad ng tao. Para sa pamantayang pangnilalaman, natututuhan ng mag-aaral ang pag-unawa sa pansariling gampanin sa mga isyong panlipunan. Para sa pamantayang pagganap, na isasagawa ng mag-aaral ang mga wastong paraan ng pagtupad sa pansariling gampanin sa mga isyong panlipunan na nakaaapekto sa dignidad ng tao upang malinang ang pagiging mapanagutan. Para sa panlayuning pampagkatuto ngayong araw, natutukoy ang mga pansariling gampanin sa mga isyong panlipunan na nakaaapekto sa dignidad ng tao. At ang lilinanging pagpapahalaga ay ang pagiging mapanagutan o accountability. Bilang maikling balik-aral, narito ang gawaing pasyal tayo. Ano, tara? Ang panuto ay tukuyin kung saang lalawigan matatagpuan ang mga larawan. Narito ang unang larawan. Tama, ito ay matatagpuan sa Banawe. Susunod na larawan. Tama, ito ay matatagpuan sa Batangas. Ito naman. Ito ay matatagpuan sa Zamboanga. Ito. Magaling. Ito ay matatagpuan sa Maynila, partikular na sa Marikina. Narito ang ating panlimang larawan. Tama, ito ay matatagpuan sa Guimaras. At sa panghuling larawan, saan kaya ito matatagpuan? Magaling, ito ay matatagpuan sa lalawigan ng Bukidnon. So, bilang isang maikling katanungan, maaari ba kayong magbigay ng paraan upang mapaunlad ang gawi sa pagtangkilik ng mga serbisyo, talento, at produktong gawang Pilipino? Ngayon naman, magkaroon ulit tayo ng isa pang gawain, kung saan inyong tutukuyin ang mga salitang sumasalamin sa tema ng mga sumusunod na larawan. Tungkol saan kaya ang larawan na ito? Tama, ito ay nagpapakita ng mga halimbawa ng isang bisyo. Magaling, tumutukoy ito sa bullying. Ito naman ay tumutukoy sa pananamantala ng kapangyarihan. Ang larawan ay nagpapakita ng di pagkakapantay sa estado ng buhay. Para sa ating aralin, narito ang mga pansariling gampanin sa mga isyong panlipunan na nakaaapekto sa dignidad ng tao. Ano ba ang pansariling gampanin? Ito ay ang tungkulin o responsibilidad na isinasagawa ng isang individual sa kanyang personal na kapasidad na naglalayong makatulong o magkaroon ng positibong epekto sa sarili, sa lipunan o sa kapaligiran.
Pag naman sinabi nating pansariling gampanin sa mga isyong panlipunan, ito ay tumutukoy sa responsibilidad ng bawat individual sa lipunan. Ito ay naglalaman ng mga kilos at desisyon na nakaaapekto sa kapwa at sa lipunan. Ito ay isang moral na pananagutan na dapat gawin ng lahat ng tao sa paraang hindi nila naaapektuhan ang mga taong nakapaligid sa kanila. Mahalaga, mahalaga rin ito upang mas lalong mapatibay at mapalakas ang ugnayan ng bawat isa sa mamamayan. Ano ba ang mga isyong panlipunan na ating kinakaharap? Una, nandiyan ang bisyo. Ito ang mga nakasasamang gawain tulad ng sugal, pag-inom ng alak, o paggamit ng droga na nandudulot ng masamang epekto sa kalusugan, trabaho at mga personal na relasyon. Ito'y isang problema sa lipunan na nangangailangan ng suporta at interbensyon para sa pagbabago. Pangalawang issue ay ang pambubulas. Mga kilos o salita na nagdudulot ng pang-api o kahihiyan sa iba tulad ng pang-asar, pang-iinsulto o pang-aabuso na nakakasira sa dignidad at moral ng isang tao. Mahalaga ang edukasyon at kampanya laban dito upang itaguyod ang paggalang at pagtanggap sa bawat isa. Pangatlo, ang panggigipit. Pag sinabing panggigipit, ito ay ang paggamit ng kapangyarihan upang manakit, manggipit, o magdulot ng kahirapan sa iba. Ito'y labag sa batas at hindi nagdudulot ng hindi patas na kalakaran sa lipunan. Kailangan ng mahigpit na pagsasakatuparan ng batas at patakaran upang protektahan ang mga biktima. Panghuling issue na kinakaharap sa ating lipunan ay ang panlalamang sa iba. Ito ang pagsasamantala sa kahinaan o kawalan ng kakayahan ng iba upang makamit ang personal na interes. Ito'y nagdudulot ng hindi patas na distribusyon ng yaman at kapangyarihan sa lipunan. Mahalaga ang pagsasakatuparan ng mga regulasyon upang pigilan ang ganitong uri ng pagsasamantala at itaguyod ang pantay na oportunidad para sa lahat. Ang mga pansariling gampanin sa mga isyong panlipunan na nakaaapekto sa dignidad ng tao ay maaaring maglaman ng mga sumusunod. Una, pag-aaral ng mabuti. Ang pagiging mabuting mag-aaral ay nagpapakita ng respeto sa sarili at pagpapahalaga sa edukasyon. Ito ay nagbibigay ng dignidad sa isang tao sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang kakayahan at dedikasyon sa pag-unlad at pagkakaroon ng kaalaman. Pangalawa, pakikilahok sa programang pang-edukasyon. Sa pamamagitan ng pagtulong sa mga programa na naglalayong magbigay ng edukasyon sa mga nangangailangan, binibigyan mo sila ng pagkakataon na mapalakas ang kanilang dignidad. So may kasabihan tayo that education is the key to success. Pangatlo, pagpapakita ng respeto sa kapwa. Nagpapakita ng kanilang halaga bilang tao. Ito rin ay ang pagpapakita mo ng pagpapahalaga sa kanilang dignidad at karapatan bilang individual. At pang-apat ay ang pakikilahok sa mga kampanya. Ang pagiging aktibo sa mga kampanya laban sa diskriminasyon at pang-aabuso ay nagpapakita ng pagtindig para sa dignidad ng lahat ng tao. Sa pamamagitan ng paglaban sa mga hindi pagkakapantay-pantay at kawalang katarungan, nagbibigay ka ng boses sa mga taong hindi kayang ipaglaban ang kanilang sarili. At panlima, pagpapalaganap ng kaalaman.
Ang pagbabahagi ng kaalaman at impormasyon hinggil sa mga isyu ng lipunan ay nagbibigay daan sa mas maraming tao na maunawaan ang kanilang mga karapatan at dignidad. Ang dignidad ay ang kalidad ng pagiging marangal, magiting, mahusay o karapat-dapat. Ang pagpapahalaga sa dignidad ng tao at pag-iwas sa mga gawaing nakasasama sa sarili at sa kapwa ay nagbibigay daan sa pagbuo ng isang komunidad na puno ng paggalang at pagmamahal sa bawat isa. Bilang unang gawain, narito ang gawaing bilang isa na may pamagat na isyong panlipunan. Panguto, magbigay ng halimbawa, opinyon, at inaasahang pansariling kilos sa mga sumusunod na isyong panlipunan. Narito ang apat na isyu: bisyo, pambubulas, panggigipit, at panlalamang sa iba. Maaari rin kayong magdagdag ng iba pang mga isyu na sa tingin ninyo ay kinakaharap ng ating lipunan ngayon. Nawa ay marami kayong natutunan. Kita tayo sa susunod na aralin!